Okay, so good day everyone. So for this particular week, hindi na kayo magsasagot ng class or ng activity sheet niyo kasi syempre magtatapos na yung school year. Hindi pala yung school year, sorry, yung magtatapos na yung ating first quarter. So, tapos after nyan, Christmas, magkakaroon lang kayo ng Christmas vacation. Then, babalik kayo January for the second quarter. Ayan. So, please yung mga may kulang pa sa requirements, pakikompleto na para hindi naman tayo magka-problema sa pagko-compute ng grades ninyo. And instead of letting you answer an activity sheet for the last week of this quarter, I will just let you have a performance task. Napakadaling performance task lang naman ito. So this will be your second performance task for the first quarter in Math 10. Okay? So it involves problem solving involving polynomials and polynomial equations. Ito yung lesson natin last week wherein yung laging lesson natin last week wherein nagso-solve tayo ng polynomial equations. Yan. Okay? So, isang problem lang ang papasagutan ko sa inyo. And let me present you it in this manner. Okay? So, the volume of the swimming pool is expressed in a polynomial 3x cubed minus 4x squared minus 8x, 28x minus 16. If the height of the pool is x minus 4, what are the other dimensions of the pool? So, to better understand, sige, let's have this illustration here. So, ganyan. Okay, imagine niyo na lang na swimming pool yan na hukay pa lang ang ginagawa. So, may swimming pool ka na may dimensions na x minus 4 and then nawawala yung dalawa. Hindi pa natin alam kung ano yung length at saka yung width ng swimming pool. Ang alam lang natin yung height niya, which is expressed in a binomial x minus 4. So meaning, the other two dimensions will be expressed also as a binomial. So ibig sabihin, walang problema dyan. So ibig sabihin, now, if you still remember, okay, that computing for the volume of a rectangular prism, we simply multiply all the dimensions. So meaning, i-multiply natin yung length, yung width, at saka yung height. So yun yung formula na nandito na sa itaas. Okay? Yan na yon. Ito yon. Okay? Now, ang alam lang natin, yung volume, which is 3x cubed minus 4x squared minus 28x minus 16. So, nirepresenta natin siya sa volume natin. At saka yung height. So, ibig sabihin yung length at saka yung width, hindi natin alam. So nirepresent ko muna siya as question mark kasi wala tayong idea kung ano yon. Yan. So, yan lang yon. Okay? So, we have our new equation doon sa baba nung original formula, 3x cubed minus 4x squared minus 28x minus 16, which is the volume is equal to blank times x minus 4. Yung x minus 4, ito yung height niya. So, hindi natin alam, pinapahanap sa inyo yung length at saka yung width ng swimming pool. Yan. So, the thing here is you have to divide now the dimension to its volume or the volume to its dimension. May baliktad yung yata yung sinabi ko. Ayan. So, the idea here is that you have to divide the volume 3x cubed minus 4x squared minus 28x minus 16 to its height x minus 4 to get the dimension of the other to get the dimension of your swimming pool. Ayan. So, ang idea dito, i-divide natin. Ngayon, hindi na tayo maglo-long method ha. Ang gagamitin lang natin ay yung synthetic division. So, synthetic division, ang gagawin nyo lang, you will just rewrite the numerical coefficients of each term. Kung meron may blanco, isi-zero mo siya to fill it up. Since dito, wala naman, so yan lang siya. So, we have 3, negative 4, negative 28, and negative 16. So, 3 is the numerical coefficient of your x cubed. Si negative 4 naman, yung numerical coefficient ni x squared. Si negative 8 naman, yung numerical coefficient ni x. At saka yung constant value, negative 16. And then, sa left side naman, so x minus 4, solving for the value of c, yung ano niya,
or yung 0, x is equal to 4. So, ang gagamitin natin ngayon dito ay 4 sa gilid. So, umpisahan na natin yung synthetic division. So, first step, of course, bring down 3 tayo kasi yan lang yan. Afterwards, so 3 times 4, so i-multiply lang natin to. So, 3 times 4 is equal to 12. Tapos isulat natin dito. Yan. Then, afterwards, we will add negative 4 and 12. So, negative 4 plus 12 is equal to 8. So, yan. Then, afterwards, multiply ulit tayo. So, 8 times 4 is equal to 32. Yan. And then, we will combine the two numbers here. So, negative 28 plus 32 is equal to 4. And then, yun. So, multiply. Huling multiplication ang gagawin natin. 4 times 4 is equal to 16. And then, combining negative 16 and 16, the result is 0. Obviously, kailangan yung last mo dito ay maging 0. Ito yung remainder kasi. Pag dinivide nyo to at lumabas na may remainder to, ibig sabihin, mali yung synthetic division nyo kasi in-identify na sa problem na yung x minus 4 ay isa doon sa dimensions nito. So, ibig sabihin, factor siya talaga nito. Ngayon, kung pag-divide ninyo, lumabas, may remainder dito, mali yung synthetic division ang ginawa ninyo. So, yan. So, ang idea na ngayon dito, ano na ngayon ang significance nito ni 3, ni 8, at saka ni 4. So, ito na ngayon yung numerical coefficient nung quotient nung dinivide mo. Ito, si 3x cubed minus 4x squared minus 28x minus 16 divided by x minus 4. So, ito na yon. So, we can rewrite it in this manner. Ayan. So, 3x cubed minus 4x cubed minus 28x minus 16 is equal to 3x squared plus 8x plus 4 times the quantity x minus 4. Yan na. Okay. Now, kaya lang kasi ang idea dito, di ba? Ang hinahanap natin, dalawang binomials pa to get the dimensions of to get the other two dimensions of your swimming pool. Kasi isa pa lang ang meron tayo which is yung given, yung x minus 4. Ngayon, isi-synthetic division nyo ba itong si 3x squared plus 8x plus 4 or gagamitan pa ba natin siya ng factor theorem? Pwede. Gagamitan pa ba siya ng remainder theorem? Pwede rin actually. Pwede bang ano na lang sir? Pwede bang factoring na lang nung grade 8 kami kasi quadratic na yung equation, yung polynomial eh. So pwede na naman siguro factoring na lang. Pwede rin. So discarding nyo na yan. So kayo na ang bahala. Okay? Yan. Pero kung ako tatanungin nyo, factoring na lang yan. Okay? So, you're looking for the other two. O, yun na lang yan. So, hindi ko na itutuloy yung solution. Siyempre, masyado ng pamigay ko. Itutuloy ko pa. Okay? Now, so, I will be requiring you to answer this in a clean sheet of paper. So, bahala na kayo kung intermediate paper, yellow paper, bond paper, Oslo paper, basta malinis na papel. Okay? And as much as possible sana, pagkasyahin nyo na lang sa isang page or sa isang sa harapan lang, okay? Para kapag pinicturean at saka sinend sa akin pag sinend sa akin, isang page na lang ang titingnan ko. Okay? Ngayon, syempre may criteria tayo on how will I check your performance task. So, first is yung problem solving. So, I will be giving 9 or the perfect 10 points if the solution has been presented in an orderly manner and the answer is properly determined. So, ibig sabihin, kung yung solution ay tawag doon, maayos yung pagkakasolve at tama yung nakuhang sagot, pwede ko kayo bigyan ng 9 points or 10 points. Yung 10 points yung perfect. Now, 7 or 8 points ang pwede ko ibigay sa inyo kung yung solution ninyo ay somehow maayos, yung sabihin, hindi kasing ayos nung tulad ng gusto ko sana na solution, pero yung sagot ay tama. So, case-to-case basis dyan. Pwedeng 7 points or 8 points ang ibigay ko sa inyo. 5 or 6 points ang ibibigay ko sa inyo kung ang solution ay hindi na i-present properly. Yung sabihin, talagang disaster yung kahit anong tingin ko, hindi talaga maayos yung solution. Pero nakuha yung sagot ng tama. I mean, minsan imposible naman yun. Okay, pag ganun ang nangyari, bibigyan ko pa rin kayo 5 or 6 points. Okay? 3 or 4 points naman ang ibibigay ko kung na-solve ng maayos pero ang sagot ay mali or incorrect. 3 or 4 points ang ibibigay sa inyo. And then, 1 or 2 points kapag medyo sablay ang solution, medyo sablay din yung sagot. So, 1 or 2 points
ang ibibigay ko sa inyong points. That is for the problem solving. Ngayon, syempre, dahil ang problem solving nyo ay may illustration involved, so kasama rin ang illustration sa pupuntusan ko. Okay? So, 5 points ang ibibigay ko kung ang illustration ay maayos, it is clear, and the label has been done properly, or yung pagkaka-label doon sa inyong illustration ay tama rin. Yan. 3 or 4 points naman ang ibibigay ko kung ang illustration ay maayos, pero ang pagkaka-label ay medyo sablay. Yan. And lastly, point 2 or 1 point ang ibibigay ko kung medyo hindi maayos yung pagkaka-illustrate at saka yung pagkaka-label ay hindi masyadong maayos. O kung mapapansin niyo, mas mataas ang point system natin sa problem solving pa rin. Okay? Hindi naman ako after dun sa illustration. Kaya lang, syempre, dahil nga sa math, may mga instances na hinihingi rin sa atin yung manipulative skills natin at saka yung pag-illustrate, especially kapag napunta na kayo sa ibang profession. So, medyo, syempre, ano tayo, tawag dito, yung ibang branch of learning, sasakupin din natin. Yan. So, for this performance task, this is a 15-point performance task. So, 15 points ang pinakamataas na pwede nyo makuha for this performance task. Yan. Yung sa pagdodrawing naman, okay, yung sa illustration, para ma-problema kayo, ganyang klaseng drawing lang ang kailangan ko, at saka yung ganyang pagle-label lang. Hindi na naman kailangan yung mismong swimming pool ang i-drawing ninyo. Na tulad dun sa illustration kanina, balikan ko nga lang yung lumang illustration dito. Balikan lang natin. Okay, yung ganyan. Yan. Pero kung gusto nyo gayahin ito, pwede rin naman. Gayahin nyo yan. Pero kung hindi naman masyadong magaling sa pagdodrawing, yan. Kahit yung ganitong illustration na, pwede na sa akin yan. Okay? Yan. So, kailan na magiging deadline ng performance task na ito? Okay. So, dahil ito ay last week na ng ating first quarter, so ito magiging mahigpit ako dito. So, ang deadline natin ito ay sa December 14. December 14. Okay? So, ang deadline again is December 14. Ako, ang recommendation ko pa rin, isubmit nyo pa rin siya Friday. Okay? Sa Friday. Kasi yun naman talaga ang submission ng inyong gawain, di ba? Yung for the whole week, Friday talaga kayo ulit nagsasubmit. And since isang problem lang naman to na napakadali, tapos halos binigay ko na yung solution. So, kukumpletuhin nyo na lang yun, tapos yun na. Yun na yung performance task niyo. Ayusin nyo lang ng gawa. Hindi ito mahirap. Yan, kakaisipin ng iba. Sir, nagagahol po kasi kami sa oras kasi tawag doon, marami pa po kami ginagawa sa math, yung mga naiwan po naming activity sa inyo. Well, hindi ko na yung kasalanan. Ginusto nyo yan. Kasi dapat weekly, with all faithfulness, dapat nakakapagpasa kayo sa akin na activity sheet every week. Or yung activity na o kung hindi man yung activity sheet, yung activity na pinapagawa sa inyo for that particular week. Kung maalala ninyo, yung sa week 5, instead of letting you answer the activity sheet provided for week 5, performance testing ulit ang pinagawa ko sa inyo. So, meron pa rin sa inyo hindi nagsasubmit nun. Okay? So, kung nagkasabay, kasama ng performance test number 2, hindi ko na yung kasalanan. Ginusto nyo yan. Kasi supposedly noon nyo pa yan ginawa. Napakadali lang naman kasi nung pinagagawa ko. And doon sa naman sa mga activity sheets naman, hindi naman yung buong activity ang pinasasagutan ko. Pinipili ko na lang din. Kasi naintindihan ko rin naman na marami rin kayong subjects na may pinapasagutan din sa inyo. So, kino-consider ko yun. Yan. So, huwag nyong irereklamo na hindi nyo nagawa dahil marami kayong ginagawa. Ginusto nyo yan. Kasi hindi naman kayo matatambakan siguro ng gawain kung nagagawa nyo siya ng tapat. Okay? So, that's it for now. So, I'm expecting you to submit this performance task on or before December 14. Okay? So, thank you so much and God bless us all. And Merry Christmas na rin. Okay.